True to his word, naging consistent visitor niya sa bahay si Jess sa sumunod na 2 linggo. Halos araw-araw ay tinatawagan din siya nito. 2 beses na rin niyang pinaunlakan ang imbitasyon nitong mag-dinner sila sa labas. At sa 2 beses na dinner dates na iyon, he proved to be a gentleman. Never did she notice any bad image in him. Panlabas na kaanyuan lamang pala nito iyon. When he held her hand, ang sarap ng kanyang pakiramdam. Naging constant caller niya ito. At palagi naman siyang excited every time na nag-ring ang kanyang cellphone. Kaya ngayon, nasa opisina siya at nag-ring ang kanyang cellphone, halos magkandara pa siya sa pagkuha niyon sa kanyang bag. Agad bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkakita niya sa pangalan nitong nakarehistro doon. "Hi darling," sabi agad nito pagkatapos niya mag-hello. "Darling, kay sarap pakinggan." "O anong sa atin?" tanong niya. Kaninang alas 9 lang ay tumawag ito sa landline phone. "Kung itatanong mo tungkol sa desisyon kong mag-supply ka ng mga produkto mo sa supermarket ko, okay na yon. Pinagagawa ko ng purchase orders. Consignment naman, kaya walang problema." "Hindi naman yun eh. Pangalawa lang yon sa mga priorities ko." Kinilig na naman siya. Luminga muna siya dahil baka may makakita sa kanyang hitsura. Nasa selling area ang 3 stop niya. Naupo siya sa kanyang swivel chair at pumikit. "Hay nako Jess, kung lahat ng babaeng bobulahin mo, maniniwala sa'yo, baka bumilang ka ng 1,000 girlfriends niyan. Hanggang ngayon ba naman, iniisip mo pa rin binobola lang kita? Kasi na-in-love ka na sa akin no? Kapal mo. By the way, yayain sana kitang mag-dinner tonight. Kadi-dinner lang natin ng 1 araw ah. Anong masama ron? Gusto ko nga araw-araw kitang imbitahin eh. Gusto kong palaging nakikita kita. Gusto ko palagi kitang kasama." Nakagat niya ang kanyang ibabang labi bago siya nagsalita. Kung nakikita nito, abot tayo nga ang ngiti niya. "Here you go again. I'll fetch you at 7:30 at your house," sabi nito. "Is that an order? Umuo na ba ako? Basta, kahit nakaduster ka mamaya, hihilahin kita para mag-dinner tayo," sabi nito bago ito tumawa ng malakas. "Saan mo naman ba ako dadalhin? Noong last time magsuot ako ng formal dress. Sa ihaw-ihaw lang pala sa Rojas Boulevard mo ako pakakainin." Tumawa uli ito ng malakas. "I'll bring you to the fine dining restaurant," nito. "Wala nang biro yan. Akala ko kasi dati hindi ka kumakain ng street food. Kaya doon kita dinala." "Ako pa? Kahit saan ako dalhin pwede. Kaya nga lalo kitang minamahal." "Hay, kay sarap pakinggan. Okay, sige na. Sundin mo ako ng 7:30. Sa bawat salitang nagmumula sa bibig nito ay lalong nadadagdagan ng pagtingin niya rito. Sa totoo lang, her love for him had bloomed already. Hindi na biro ang kanyang nararamdaman. She was madly in love with him. Gayunman, binabagabag pa rin siya ng alalahanin. Mabuti sana kung habang buhay na ganoon ang maging turing nito sa kanya. Kung sakaling pagbibigyan niya ang tibok ng kanyang puso, gusto niya ay tuloy-tuloy na iyon sa pag-aasawa dahil sa hinahabol niyang deadline. Kagaya ng mga naranasang dates nila, excited na naman siya. Nakikita niya ang pagtataka sa mga mata ng kanyang daddy at mommy, pero hindi naman nagtatanong ang mga ito. She chose a red chiffon halter dress at pointed stiletto heels. Nang bumaba siya ay nakita niya ang paghanga sa mga mata ng binata habang naghihintay ito sa puno ng hagdan. Hindi siya tumanggi na hawakan nito ang kanyang kamay. "You're so beautiful," bulong nito. "Salamat," mahinang sagot niya. Nakita niyang napakagwapo nito sa suot ng asol na long sleeve polo na may Chinese collar. Napaloob iyon sa medyo maluwang na paong mans. His hair was fixed neatly, and she could smell his sweet male scent na nahaluan ng mild perfume. Gusto sana niyang purihin ito, pero natiling tikom ang kanyang bibig. Sa isang fine dining restaurant nga sa Rockwell siya dinala nito. Panay ang titig nito sa kanya. "Baka naman matuno ako niyan," naiilang nasabi niya. "Pasensya ka na, hindi ko lang kasi mapigilan ang sarili kong titigan ka." Sasagot pa sana siya nang biglang may lumapit na babae sa kanilang table.
Maganda at sopestikada ang babae. "Hello Jess, it's nice to see you." Excited na bati ng babae. Sabay halik nito sa binata. Halatang nagulat ang huli. "Oh hi, sure, it's nice to see you too." Agad na sinalakay ng selos ang kanyang puso. Iniwasan niyang tumingin sa kamay ng babaeng nakapatong sa kamay ng binata. "Who's with you?" Tanong ng huli. "I'm with my cousins. Remember Andrea and Susie?" "Yeah." Tumikhim siya. Mukhang nakalimutan na ng binatang nag-exist siya. Ipinakilala naman siya nito sa babae. "Sure, I'd like to meet you, my friend of mine." Joanne, Evangelista. Iniabot ng babae ang kamay nito. "Hi Joanne, I'm sure Jess' ex-girlfriend." Tinanggap niya ang kamay nito at pilit na ngumiti siya. Dapat bang ipangalandakan pa niyang ex-girlfriend siya? At ito namang lalaking ito, friend ang pakilala nito sa kanya? Bakit? Ano bang dapat niyang i-expect? Hindi naman siyang girlfriend nito. At tama bang nakaramdam siya ng selos sa babae? "Dumalaw ka minsan sa bahay," sabi ng babae. Hindi pa rin nito inaalis ang kamay nito sa ibabaw ng kamay ng binata. "I will. One of these days, dadalo ako sa inyo." Sagot naman ang huli. "I'll expect you ha." Malambing na sabi ng babae. "I'll go ahead." "Bye Joanne, bye." Bahagya na lamang lumabas ang tinik niya. Nung nakalayo ng babae ay nabalot ng katahimikan ang pagitan nila. "May dumaan yatang anghel," anang binata. "Hey, bakit parang natahimik ka yata?" Puna nito. "Hindi Ngumiti ito. "Shall I take it na nagseselos ka kay Char?" Umigtad siya. "Ako nagseselos? May dapat ba akong ipagselos?" "Hindi pa naman tayo Lumuwang ang pagkakangiti nito. "Why are women so secretive?" Halata naman. "Mahiya ka nga sa balat mo." "Hindi ako nagseselos Ano bang pakialam ko kung makipaglambustsingan ka sa mga babae?" Tumawa ito. "What a term!" Natameme siya. Hindi nga yata proper na pagsalitaan niya ito ng ganon. "Cher is my ex," as she said. "Over a year na kaming wala. Medyo close lang ako sa mga parents at kapatid niya, kaya ganon siya. But believe me, wala na talagang feelings para sa kanya. Ang feelings ko ay para sa'yo. Walang nakakatapat sa mga naging girlfriends ko." Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi napawi ng sinabi nito ang selos na nararamdaman niya. Hinilagad niya ang kanyang kamay. Hanggang sa maihatid siya nito sa kanila ay hindi na mawala ang bigat ng kanyang dibdib. Isang pagiging gwapo at bata ng binata na nakapagpapakaba sa kanya. Hindi niya akalaing ganun siya kasilosa. Kung naging boyfriend niya ito, malamang na ang laging magiging dahilan nila ng away ay selos. Inihatid siya nito hanggang sa loob ng kanilang bahay. Nakipagkwentuhan pa ito sa kanyang mommy at daddy. Napansin niyang nahulog na nga ang loob ng mga parents niya rito. Nang makalis na ito ay kinausap siya ng kanyang mommy. "Kayo na ba ni Jess, anak?" "Hindi pa, mommy." "Aba, bakit pa pinatatagal mo pa? Tingin ko na may seryoso siya sa'yo." Nagkipit balikat siya. "Let's wait and see, mommy. Hindi pa siguro ako ganun kahandang makipagrelasyon." Mali ang sinabi niya. She was more than ready to enter in a relationship and she loved Jess so much. May mga alalahanin lang siyang hindi niya matalikuran. May takot sa kanyang puso. Pero alam naman niyang hindi niya malalaman at maranasan ang lahat kung hindi niya sasagutin ang binata. Ngayon ay hindi lang nanliligaw ang binata. Nagsusupply na rito sa kanilang supermarket ng mga produkto nitong consignment basis. Sa kanyang opisina sila nagpirmahan ng consignment agreement. Nang napakitang napaoo sa pag-supply ko sa supermarket ninyo kaysa panliligaw ko sa iyo, sabi nito habang pinipirmahan niya ang agreement. So, taas noong sabi niya, "Ang hirap mong ligawan. Susuko ka na? Sino may sabi sa iyo? Feeling ko lang nagsasawa ka na." "Of course not. Mamimiss lang kita kasi. I'm leaving on Monday for China." Hindi siya kumibo. Gustong-gusto na niyang bumigay. Gustong-gusto na niyang bawiin ang salitang binitiwan niya na hindi siya iibig sa mas bata sa kanya at sa lalaking may bad boy image. Ayaw niya pero ipinanganak na yata siyang malakas ang kontrol sa sarili. Hindi pa rin niyan magawang sagutin ito.
Hindi pa naman nakakaalis ito ay siguradong mamimiss na niya ito. Ang halos araw-araw na pagdalaw nito sa kanya, ang pagpapadala nito ng mga bulaklak sa kanya at ang pagdidinner nila. Kung sakaling sasagutin niya ito, siguradong mas magiging masaya ang kanyang pakiramdam. She longed for her kisses at halos hindi na niya ma-imagine kung anong sensasyon ang idudulot niyon sa kanya. Are you okay? Tanong nito, ha? Oo naman, bakit? Nakakatulala ka kasi eh. May iniisip lang kasi ako. Sana naman ay akong iniisip mo. Pakali nito. Ikaw naman talaga eh. Ikaw ang iniisip ko. Good luck na lang sa trip mo. Salamat. Tinitigan siya nito. Titig na titig. Ngayon ay hindi na niya napigilang gantihan ang malamyos na tinig nito. Gusto lang niyang pagmasdan ito dahil matagal-tagal din siyang hindi makikita kapag nagpunta ito sa China. Nakaramdam na lamang siya ng unti-unting paglapit ng mukha nito sa kanyang mukha. Pero bago nito nailapit ang mga labi nito sa kanyang mga labi, ay para siyang nahimasmasan. Tumayo siya. Gusto mo ng kape? Kinamot nito ang ulo nito. Sige! Tinungo niya ang sulok kung saan nakapatong ang epat. Pinigilan niya ang panginig ng kanyang mga kamay habang nagtitimpla siya ng kape. Lalo siyang nanginig nang maramdaman niya ang binata sa kanyang likuran. He was so near at ang init ng dulot ng katawan nito ay nagdudulot rin ng kakaibang init sa kanyang katawan. Iniabot niya rito ang tasa ng kape. Eto na ang kape mo. Nakatitig pa rin ito sa kanya. Tinikman ito ang kape. Ang sarap. Bumalik siya sa pagkakaupo. Hanggang sa kape ba naman ay bobolahin mo pa ako? 3 naman niyang tinimpla ko. Ngumiti ito. Bakit ba lahat ng sinasabi ko sa'yo ay pinagpapalagay mong pamubola lang? Bakit hindi ba totoo naman? Ang totoo, mahal kita at hindi kita binobola lang. Nagpatungo siya. Kung bibigyan mo lang sana ako ng pagkakataong mapapatunayan ko sa iyo yan. Huwag mo akong madaliin. It's so funny. What's funny? Ang tagal ko nang naliligaw sa iyo, pero asahan mong hindi ako magsasawang maghintay. Kahit matagal na matagal, kahit gaano katagal, patutunayan ko sa iyong malinis ang hangarin ko sa iyo. Again, parang hinaplos ang kanyang puso. Ang sarap namnamin ng mga matatamis na salitang nanggaling sa bibig nito. Tama na muna sa kanya ang assurance na mahal siya nito. She made a promise to herself na pagbalik nito mula sa China ay hindi na niya patatagalin ang paghihirap nito. Total ay may hinahabol siyang deadline. Gusto na rin niyang makasama habang buhay ang lalaking kauna-unahang nagpatibok sa kanyang puso. Kanina pa nakaalis ang binata, ngunit balot pa rin ng saya ang kanyang puso. Hindi tuloy nakaligtas kay Leonie ang glow ng kanyang mga mata. In love ka na ano? Anito na pumasok ito sa opisina. Obvious ba? Obvious na obvious. Ang swerte mo naman, gwapo na mayaman pa si Jess Montemayor. In love na nga ako sa kanya pero hindi ko pa siya sinasagot. Bakit? Pagbalik na lang niya galing sa China, saka ko siya sasagutin. Uso pa pala ngayon ang magpakipot. Akala ko ay wala nang Maria Clara sa panahon ngayon, sabi nito at binuntunan ng tawa ang sinabi nito. Hindi naman sa nagpapakipot ako. Gusto ko lang makasiguro talaga. Malay mo, pinaglalaroan lang niya ako. Aniya, pero sa kanyang sarili ay sigurado na siya sa binatang totoo ang sinasabi nito. Nako, sa kakaganyan mo, baka makagising ka na lang isang araw na nagsawa na sa isa kahihintay sa'yo si Mr. Guapo. Kahit paano ay kinabahan siya, pero hindi niya pinahalata iyon. Hindi naman siguro. Alam mo naman ang mga lalaki ngayon, hindi na uso sa kanilang matagal na ligawan. Ang uso ngayon kapag niligawan, sagot agad. Leonie, alam mo naman na if ever ay siya ang unang boyfriend ko. Gusto ko'y maging memorable ang aming love story. Alam mo, hindi na ako makapaniwalang may kagaya pa niya ngayon na masyadong matyaga. Lalo pat isa siyang hunk. Hay nako, may mga pinsan pa ba yun o kapatid? Nakaramdam siya ng pagmamalaki. It was worth the wait. Tama lang pala na hindi siya nagmamadali sa pakipagrelasyon. At least, natagpuan niya ang pinakatamang lalaki para sa kanya na makakasama niya habang buhay. Jess may not be the ideal man for her.
Dahil may mga katangian itong ayaw sana niyang taglayin na magiging boyfriend niya, pero ito ang kanyang perfect mate. Siguro nga ay tama ang mga sinasabi sa mga romance novels na nababasa niya na kapag may kakaibang pintig ang pusong hatid ng isang lalaking nakilala, mahal mo iyon. Undoubtedly, naramdaman niya ang ganoon kay Jess. Ito na yata ang sagot sa kanyang mga dasal. Ginusto niyang isipin, hindi pa ito ang kanyang kapalaran, pero ang kanyang puso mismo nagdikta na ito na nga, wala na ngang iba.